lang sa YouTube channel natin. Yung mga napadaan lang dyan, baka pa-click naman po ng subscribe at i-click natin yung all button, mga kababayan, para lagi po kayo updated sa tuwing nagla-live po tayo. So, sa may mga ganitong ganitong balita, no, yung mga balita po na talagang totoo at hindi fake news, dapat doon tayo nanonood, mga kababayan. Huwag tayo sa fake news. Ng marami sa atin. Ngayon, kapag nalaman po nila, sasabihin nila, yung iba dyan sasabihin, kaya nakakapagbayad ng utang dahil binenta yung ginto. Pwede. Pwede. Pwede mga sangkay. Totoo yan. Yung pagbenta ng ginto, pwedeng pinambayad sa utang. Tandaan din po natin, nung time ni PRRD mga sangkay, may mga binentang ginto. Napakarami din. Nakapagbayad ba ng utang? Hindi. Ngayon mga sangkay, lalo pang lumobo yung utang. Mayroon po silang unexplained wealth. Kung tawagin, or ill-gotten wealth. Pero Marcos wealth talaga ang totoo dyan mga sangkay. Noon pa man, hinahanap na po nila yan. Kaya no, sobrang dami po dyan mga sangkay about sa balita, about sa tinatawag nilang ill-gotten wealth. Ito, what happened to the Marcos millions? Actually, hindi lamang po yan millions. Ang dami po niyan. So, kahit international media, alam na alam po yun. Kasaysayang ito. Dahil marami na pong mga termino, marami na pong mga naging pangulo sa ating bansa, mga sangkay, sumubok na kunin ang mga kayamanan ng mga Marcos doon po sa mga nakatagong mga bangko. Kung hindi ako nagkamali, 170 or 180 banks. Correct me if I'm wrong, no? Ganyan po kadami mga sangkay. Sa madaling sabi, hindi po magnanakaw ang mga Marcos ng ginto o hindi po magnanakaw ng pera ang mga Marcos kung ganito po ka, Susmiyo Marimar. Hindi na po maarok ng utak natin ang ganitong klaseng kayamanan ng mga Marcos. Tingnan nyo, ito, isa lamang po ito mga sangkay. Sinasabi po nilang tinago. Diba? Tinago daw po ng mga Marcos itong pagkalaki-laki pera. Pero hindi guys, isa lamang po yun sa napakarami. Pinakita na po yan kay Mel Tiangco ni Imelda Marcos noon. Kung mapapanood yung mga sangkay. Alam ko marami nakapanood sa inyo noon. Emel Tiangco, di ba? Yung parang 300,000 mahigit ng mga dokumento patungkol po sa Marcos wealth. Oh, yan. Ang tanong dito, ano ba to? Ito na ba yung Marcos wealth? Kaya nakakapagbayad po tayo ng utang? Nakakagulat mga sangkay. No? Tingnan nyo po. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo. Diba? Mga kababayan, isa lang po ito sa mga patunay na ang Presidenteng Bongbong Marcos, mga kababayan, ay gano'n na lamang, mga kababayan, kamalasakit sa bansa natin, no? At napagkakatiwalaan, pinagkakatiwalaan po ng iba't ibang bansa. New subscriber po, galing kay Ma'am Marian. Ayun, Suba, ayun, shoutout po sa inyo. Ma'am, thank you po sa mga kababayan po natin na mga nag-subscribe po ngayon sa ating YouTube channel. Yan, kung bago pa lang po kayo at mga loyalista tayo, mga kakamping, no? Yan, subscribe po natin si Papa Bin TV, mga kababayan. O, mas mabuti pa nga si Lenny, mga kababayan, nung panahon noon, bilang isang vice president, di ba, walang bahid na korupsyon. O, sige nga. Di ba, mga kababayan? Ma'am Margarita, hello po sa inyo. Ma'am Prim, ayun, ano to? Ma'am Prima, Songs for Fun. Ayan, sobra-sobra na ilang kayamanan. Ayun, tapos kung bintang wagas. Correct. Di ba? Ito, pakinggan natin to mga kababayan. Ngayon lang to. Kanina lang po ito. Delegations, distinguished guests, tingnan nyo to. Kababayan. Good afternoon. Nagtatrabaho. Hanggang ngayon, iba't ibang bansa ang kausap, mga kababayan. Is a story of a friendship that is a testament to the steadfast commitment of both sides to work with partners with the same vision of peace and of prosperity, and a collaboration of two nations with immense appreciation of its past and with
an unyielding